Pasigyan nyo, ito ang latest na balita. Isang pagkilos o kilos protesta ang sinasagawa ngayong araw o ngayong gabi dito sa Barangay Bambang, Pasig City, kung saan ang grupong bayan, ang grupong ang Kabataan Party List ay magtutungo doon sa lugar ng St. George Construction na kung saan ito'y pag-aari ng pamilyang Diskaya. Okay. Mga kasama, ayusin po natin ang ating hanay. Itaas po natin ang ating mga panawagan. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Itaas po natin ang ating mga panawagan. Sige po, bago pa tayo tumungo sa tarapahan at gate ng mga Diskaya, itaas po natin ang ating mga panawagan. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Pag sinabi ko po ang lahat ng sapat, dapat managot! Okay? Lahat ng sapat, dapat managot! Ako singilin! Duterte panagutin! Ako singilin! Duterte panagutin! Lahat ng sapat, dapat managot! Purong rata pakibalis mo! Di basta! Lahat ng sapat, dapat managot! Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Ano na po tayo? Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Yan na nga sila, nagmamarcha nga sila papunta sa lugar ng mga Diskaya. Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Lahat ng sapat, dapat managot! Huwag singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Huwag singilin! Sinisingil po natin si Marcos dahil kasama siya sa mga
Serbisyo sa tao! Matatapon mo ngayon, laman. Ayan, sige mga kasama, yung mga may hawak po ng sunog. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Lahat ng takot! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Sa karapatan ng mamamayan! Ipaglaban! Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Mga kababayan, mga Pasigueño, malabang araw po para sa lahat po na nakakarinig ng aming TV ngayong gabi. Ngayon po, naririto ang iba't ibang sektor mula sa National Capital Region, mula sa hanay ng mga kabataan, manggagawa, pati na rin mga kababaihan. Naririto po ngayon kami para ipakita na tayo ay sawang-sawa na sa korupsyon. At nandito tayo para maningil na ibalik ang ninakaw na pera ng taong bayan. Kasabay nito, gusto po natin na panagutin lahat ng sangkot. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Para formal na simula ng ating programa, tatawagan ko po si Ring ng Kabataan Martinez Pasig. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Lahat ng sakot! Dapat malagos! Magandang gabi sa inyong lahat mga kasama, mga kababayan at mga kapwa ko Pasigueño. Suwang-suwa na rin ba kayo sa mga nangyayaring nakawag sa ating bayan? Oo, ganun din po ako. Nakakagalit na makita ang limpak-limpak na pera ng taong bayan na binubulsa ng ating mga politiko. Nakakagalit na makita limpak-limpak ng pera ng taong bayan na dugo at pawis na pinaghirapan ay binubog sila. Nangiilang, ang mga manggagawa natin ay bumapasok at umaalis tumaga para lamang makaiwas sa traffic at uuwi rin ng madilim dahil di sa matinding traffic. Habang ito sila Sara Vizcaya at ang kanyang pamilya ay nagtatago sa anino ng kanilang mga mahaling sasakyan at binubulsa ang bilyong-bilyong pera ng taong bayan. Abay, ang kakapal na mga mukha ninyo! Dahil di sa palpak ninyong flood control projects, binabaan pa rin ang lungsod ng Pasig na nagiging sanhi kung bakit hindi nakakapasok ang mga estudyante sa kanilang mga paaralan. Bulok na nga ang sistema ng edukasyon, pati ang mga pasilidad. Ay palulubugin niyo pa sa baha ang mga kawawang estudyante. Akala ko ba, #kaya this? Bakit ngayon, hindi harapin ang galit ng taong bayan na ninakawan ninyo? Hindi rin kayo dapat umustura bilang mga state witness dahil pinipili nyo lang ang mga pangalan na nilalabas ninyo. Dapat ilantatin ang mga sangkot at panagutin lahat. Hindi lang dapat sina Kelly at Sara Vizcaya ang dapat managot dito. Nandiyan din si Marcos na bilyong-bilyong confidential funds. Si Sara Duterte na layas ng Pilipinas na para ba si Dora Explorer. Kulang na lang ay siya ipagdala ng mapa. Nandiyan din si Romualdez na leader na lahat ng mga buhayan sa Kongreso. Ang kakapal na mga mukha ninyo. Dito sa Pasig, hindi mo alam kung pag-asa pa talaga ang umaagos o ang bulsa ng mga magnanakaw. Saan kayo kumukuha ng kapal na mukha ninyo? Nagtatrabaho kami ng maayos, nagbabayad kami ng bulsa tama, tapos ano, dediretso sa mga bulsa ninyo?
Kasing itim ng baha sa Pasig ang mga budgiling nyo. Kaya hanggat walang nananagot sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan, mula sa antas ng LGU, Kongreso, Senado, hanggang sa opisina ng Presidente, patuloy na agos ang galit, hindi lamang ng mga Pasigenyo, kundi ng taong bayan na sumasawa na sa pandarambo. Asahan ng pamahalaan ni Marcos ang sunod-sunod na baha ng protesta. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Marcos singilin! Duterte palagutin! Ayan mga kababayan, mga Pasigenyo na nakakarinig po ng aming tinig ngayong gabi. Ipaliliwanag ko lang po muna sa inyo kung ano ang burokrata kapitalismo. Mga kababayan, mga mamamayan, lahat po na nakakarinig, ang burokrata kapitalismo po, ito po ay yung pagpapatakbo sa gobyerno, hindi para magsilbi sa mamamayan, kundi ginagawa po nilang negosyo. Ginagawa pong negosyo ang tax na tayo ang naghihirap, mga kababayan. Kaya po, pag sinigaw po natin, burokrata kapitalismo! Ibagsak! Burokrata kapitalismo! Ibagsak! Marcos singilin! Duterte palagutin! Para po sa ating susunod na tagapagsalita mula sa hanay ng mga kabataan at mga kaguruan mula sa Batang Pasig at Act Teachers Party List, si Alvin. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Una ho sa lahat, magandang gabi. Pero may maganda pa sa gabing ito kung alam natin na nilulustay ang ating mga pawis. May maganda pa sa gabing ito. Wala! Kung alam natin na kinukurakot at tantarang nilulustay ang ating mga pondo para sa luxury cars na may libreng payong. Papayag ba tayo doon, mga kasama? Mga kasama, mula sa hanay ng mga guro at kabataang estudyante, tayo'y nagtipon-tipon ngayon upang ilantad ang kabulukan ng sistemang patuloy na bumipinsala sa ating kinabukasan. Habang patuloy na binabalot ng iskandalo ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DPWH, nasasaksihan ng sambayan ng Pilipino kung paano ginagawang negosyo ang mismong gobyerno. Sa halip na mapunta sa serbisyo publiko ang kapat ng bayan na nagmumula sa pawis ng mamamayan, nalulustay ito sa boost projects, overpriced contracts, at iba pang anyo ng katiwalian. Kung iniisip ng iilan sa atin na ang korupsyon ay nagtatapos sa DPWH, nagkakamali tayo doon, mga kasama, sapagkat ang parehong kultura ng pandarambong ay tumatagos din sa sektor ng edukasyon. Kaya higit pa sa semento at bakal ang tunay na ninakaw dito. Ang bawat pera na napupunta sa bulsa ng mga tiwali, ang pera na dapat na sana'y nakalaan sa edukasyon ng mga kabataan. Habang sagana ang pondo para sa mga pegay kalsada, ang mga paaralan natin ay nananatiling sira at kulang-kulang. Habang nakikipagbiesta ang mga kurakot sa mga proyekto, halos mamalimos sa mga guro para sa dagdag na sahod. Habang may bilyon para sa build program ni Administrasyong Duterte, wala raw pondo para sa pagtayo ng mga eskwelahan. Hindi mo ba kayo nakukonsensya? Hindi ba tayo nahihiya? Kung may pera para sa kalsadang paulit-ulit na pinabagpak, bakit walang pera para sa mga bagong gasto? Kung may pondo para sa overpriced na mga kontrata, bakit wala para sa libro at kagamitan ng mga estudyante? Kung may bilyong-bilyong pera para sa kunsa ng mga tiwali, bakit wala para sa mga makatanungang sahod ng mga guro? At kung may bilyong pondo na kinukurakot taon-taon, bakit hindi ito inilalaan sa sahod ng mga manggagawa? Mga kasama, hindi ito simpleng issue ng maling paggamit ng pondo. Ito ay usapin sa pagnanakaw ng mga kabataan, pagnanakaw sa
ng Gabriela National Capital Region. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Magandang gabi po sa lahat na nandirito ngayon at nasasaksiyan ang panawagan ng mamamayan dito sa usapin ng korupsyon na ito. Ang mga kababaihan ay isa sa naniningil sa mga kurakot, sa mga nagsasagwatan para nakawin ang pera o pondo ng taong bayan. Napakaraming mga kababaihan ang patuloy na dumaranas na napakatinding kagutuman, nawawalan ng tirahan, at nawawalan ng kabuhayan. Pero ang mga proyektong ito ang siyang naglulukpok lalo sa mamamayan, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Kung ang pondong ninakaw ng mga diskayang ito ay inilaan na pondo para sa kagalingan ng mga kababaihan, bata at mamamayan, ay dapat siguro walang mga kababaihan na nagrereklamo o walang mamamayan na naniningil sa mga diskayang ito. Mantakin nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw na pondo ng mga diskayang ito sa ating mamamayan. Saan galing ang mga pondong ito na kanilang ninakaw at hinihigaan doon sa kanilang tulugan? Mula ito sa mga buwis nating mamamayang Pilipino. Mula ito sa mga buwis natin sa mga binibili natin. At yan ay ninanakaw lamang nila para sa kanilang sariling kapakanan. Kaya ang panawagan ng mga kababaihan, lahat ng sangkot dapat managot, hindi lamang ang mga diskaya, kundi mula sa Pangulo hanggang sa mga nasa Kongreso at hanggang Senado, hanggang sa mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na ang DPWH na ito. Mantakin po natin, siyam na kumpanya ang hawak ng mga diskaya. Siyam na kumpanya na kumukurakot o nagnanakaw sa pondo ng bayan para lamang sa sariling kapakanan. Pero tayong mamamayan, ang mga anak natin, halos hindi na makapasok sa eskwelahan dahil sa dulot ng bahang ito na sinasabi ng mga diskaya ay tapos na ang kanilang mga ginagawa o kanilang proyekto. Pero kitang-kita naman po natin na napakaraming mga proyekto ng flood control ang hindi pa talaga tapos at mas lalo pang nagdudulot ng ikapapahamak ng mamamayan. Kung ang kanilang ninanakaw ay inilaan na lamang sa pampublikong serbisyo, sino po ba ang hindi matutuwa kung doon nilalagak ang mga pondong ito? Hindi ang nanakawin at tayo ay mas higit pang gagapang at gagapang sa napakatinding kahirapan. Kaya tuloy-tuloy ang panawagan at pagkikibaka ng mga kababaihan, hindi lamang dito sa Pasig, kundi sa lahat, sa buong NCR na kung saan ay nandirito ang malaking proyekto ng flood control na pinakinabangan nitong mga diskayang ito. Napakarami niyang sasakyan samantalang tayo naglalakad para makarating sa patutunguhan. Ganyan katindi ang mga diskaya.